Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman akong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. And yes, sana hindi din tayo late ngayon tulad kahapon. Oo, kasi 1 o'clock kahapon nakapag-upload tayo. Though nahirapan talaga ako dahil ang amin pong internet connection ay talaga namang mabagal pa sa pagong. Mabagal pa sa snail. Ganun kabagal. Hindi ko alam kung dahil ba sa panahon, kasi maulan, malakas talaga yung ulan dito mga nakaraang araw. So hindi ko alam kung yun ang dahilan o kung may iba pang factor. Hindi pa ako nakatawag sa provider namin. Baka pagkatapos ng recording na ito. Charot. Anyways, welcome back po sa ating channel. Maraming thank you sa inyo na nandito pa rin hanggang ngayon. Hindi talaga iniwanan si Mama Mia mula umpisa. Maraming salamat po talaga. And syempre, dahil sa inyo po, umabot na tayo ng 57,000 subscribers. Maraming thank you talaga. Hindi ko talaga inaasahan na aabot tayo sa ganito. Yung pangarap ko lang dati maka 1,000. Ngayon, ang pangarap ko naman ay tayo, silver play button. O, diba? Yung mga 100,000 subscribers, yun lang po ang pangarap natin. Mga lang, short time lang. Short time. Anyway, sa mga bagong subscribers natin, hello po. My name is Mama Mia. Naway magustuhan yung tumambay dito. Naway magustuhan yung pakinggan ng boses ko. Kahit hindi nyo na lang panoorin tong mukha ko, ayos lang. Pakinggan nyo lang yung boses ko. Okay lang sa akin yon. And syempre, lalo na doon sa mga dati pa nating subscribers na hindi talaga nagsiskip ng ads. Maraming salamat po talaga sa inyo. At bilang pasasalamat, eto na po ang aking gagawin. Syempre, ang magbasa ng inyong mga komento. Ganyan naman kasi talaga tayo dito, hindi ba? Babasahin natin ang mga komento nyo, syempre yung mga pa-shoutout nyo, kasi yun lang naman talagang nagpapasaya sa inyo, kagaya ko, charot. Yung mga maraming mag-comment, maraming magre-react, yun po talagang nagpapasaya sa puso ko. Maraming thank you po. Hello kay Teresa Mercurio, maraming salamat sa iyo. Maraming thank you din sa mga suki natin na si Jaime Rodriguez, thank you po. LV Lapot, Kevin Garay, maraming salamat. Hello din kay Mark Anthony, Claire May Castillo from Singapore, maraming salamat sa iyo. Elizabeth Lagunday, Nora Escoto, thank you so much. Jessica Cruta, hi Jessica, maraming salamat. Ayan, hello rin sa ating subscriber and syempre solid supporter at listener na si Ann Migs, maraming thank you sa iyo Ann. Kizer King Tamayo, maraming salamat. Nora Escoto, Beverly Kaamik, Lincel Bayaka, maraming thank you. Na-pronounce ko na ba ng maganda yung pangalan mo, Lincel? Kasi yun nung mga nakaraang araw, hindi ko talaga na-pronounce ng maganda eh. Rowena Mansigod, hi Rowena. Denise Soria, thank you so much. Saimer from Hong Kong, silent listener natin, maraming thank you sa'yo. Hello din kay Gloria Havillonar, maraming salamat. Rowena Mansigo, di ko alam kung nabasa ko na, pero parang nabasa ko na, nabasa ko lang ulit. Chinky Ampit or Ampit, maraming salamat. Watching from Milan, Italy. Sumusosyal tayo. May mga Italiano tayo nakikinig. Hello po. Hello kay Joan Biliosilio, maraming salamat. Giling Sheila, thank you so much sa iyo. Yel Mbayan, tama po ba yung aking pagkakabasa? Yel Mbayan. Hello po. Crystalline Bacornay, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Raisa, thank you so much. Gail Easy, maraming salamat din. Donna Frias, Ami Ibanez, thank you so much sa inyo. Iza Don. Hi, Iza Don. Thank you so much sa iyong pakikinig, Iza Don. Irene Bitoy from Hong Kong. Maraming salamat. Welma May Toraha. Maraming salamat. Hi, Ma'am Welma May. Hello rin kay Rodson Dodoso. Thank you so much sa iyong pakikinig. Ayan, maraming salamat din kay Jonaline Loquias. Salamat, Jonaline. Thank you sa'yo. Ray Miranda, maraming salamat. Mary June Servidad, maraming thank you sa'yo. Annalisa Ebat, Mayra May Ayudod, maraming thank you sa'yo. Jenaline
Olip. Oh, salamat, Jeneline. Ayun. Hello din kay Sally, kay Mary Grace Gumban. Maraming salamat. Marvy Montisilio. Luna Lollipop, thank you so much sa iyong pakikinig. Chazi Chai, Lale Elo, maraming salamat. Ana Marie Santillan, thank you very much sa inyong pakikinig. At syempre, sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin, maraming thank you po talaga sa inyo. Kayo po talagang dahilan kung bakit andito pa rin si Mama Mia, kung bakit kahit medyo napapagod tayo sa araw-araw nating mga iniisip, sa araw-araw nating mga struggles, ay nako, talaga namang sinisikapan namin na makapag-upload kasi alam ko na lalong-lalo na doon sa mga may pinagdadaanan, doon sa mga may malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, isa po ito sa inyong mga inspirasyon. Thank you po talaga at naway magsilbi pa rin po akong inspirasyon sa inyong lahat. And hindi na natin patatagalin dahil alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong araw. Nako, kakaiba din ang kwento natin ngayong araw eh. Parang magagalit kayo. Parang gusto nyong mangalmot. Parang ganun. Charot. Wag na nating patagalin. Eto na po ang inyong paborito, ang Dear Mama Mia. Iba-iba ang isip ng tao, yun ang sabi nila. Iba-ibang paraan ng pagdidisiplina at iba-ibang paraan ng kinalakihan na bahagi ng lipunan. Pero talaga bang magkakaiba rin ang paningin ng tao sa tama at mali? Wala bang batayan kung hanggang saan lang ginagawa ang isang bagay para masabing ito ay hindi pa lumalagpas sa kamalian at kasalanan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Naway kayo pong lahat na nakikinig ngayon sa aking kwento ay nasa mabuting kalagayan. Lalo ka na po, Mama Mia. Sana'y maayos ang kalusugan mo ngayon, maayos ang buhay mo, at maayos din ang iyong pag-iisip. Sana hindi katulad ko na hanggang ngayon nag-overthink pa rin. Na hanggang ngayon iniisip pa rin kung saan ba ako nagkamali. Kung ano ba ang nagawa kong kasalanan sa aking nakaraang buhay at kailangan akong parusahan ng ganito ng mundo. Mama Mia, masyado pong sensitibo ang topic ng kwento ko. Kaya hayaan mo sana ako na itago ang mga totoong pangalan nitong mga bahagi ng aking kwento. Mama Mia, tunay ko po itong email address. Sana po wala pong makaalam nito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Celeste. Bata pa lamang po ako, Mama Mia, ay namatay na ang mama ko. Second year high school ako noon nung pumanaw ang mama dahil sa sakit niyang cancer. Masyado pong malaki ang naging dagok noon sa aming pamilya. Panganay po ako sa magkakapatid. Yung dalawang sumunod sa akin ay mga bata pa. Nasa elementarya pa lang sila nung mga panahon na yun. Ang papa ko naman ay nag-abroad, Mama Mia. Bago pa man mamatay ang mama ko ay wala po talaga siyang trabaho. Kami lang po ang inaalagaan niya, samantalang ang papa naman namin ay isa pong engineer sa Middle East. Hindi po mahirap ang buhay namin. Masagana po kami sa mga material na bagay, sa mga pagkain na aming gusto kasi nga nasa abroad ang papa ko. Lahat po ng mga pangangailangan namin ay napoprovide po ng aming mga magulang. Kaya naman, wala talaga akong maisip na mga karanasan noon na masasabi kong naghirap ang buhay namin. Pero Mama Mia, simula nga nung ma-diagnose na may cancer ang mama ko, ay doon na unti-unting nagbago ang aming buhay. Unti-unti pong naibenta ang aming mga ari-arian. May sasakyan po kami dati pero nahatak po ng bangko dahil hindi na po kami nakapagbayad. Mas inuuna kasi namin at inuuna ng mga magulang ko ang pampagamot ng mama ko. Mama Mia, ilang buwan po ang naging gamutan noon. Hanggang sa isang araw ay umuwi na lang bigla ang mama ko sa aming bahay. Akala ko noon ay maayos na. Akala ko noon ay nakarecover na at cancer-free na ang mama ko.
Ang papa ko naman ay hindi po naalagaan ng mama ko kasi kailangan niyang kumayod sa abroad. Kapag po kasi nag-resign ang papa ko doon ay hindi na namin alam kung saan pa kukuha ng pangmatrikula, pangpangangailangan namin sa araw-araw at more importantly, ng pampagamot ni mama. Kaya ang papa ko ay nagtitiis talaga doon sa abroad. Naaawa ako noon sa papa ko dahil naririnig ko na kapag tumatawag siya kay mama ay gustong-gusto na niyang umuwi para alagaan ang mama ko. Kaso nga lang, wala talaga. Hindi talaga maaari. Isang araw, pagka-uwi ko galing sa school ay nasa bahay na ang mama ko. Ang nagbabantay nga pala sa ospital ay ang nakababatang kapatid ng mama ko na siyang tita ko naman. Mama Mia, akala ko talaga ay maayos na ang mama. Dahil nung umuwi siya ay lagi siyang nakangiti sa amin. Sabi niya wag daw kaming mag-alala. Sabi niya wag daw kaming masyadong mag-isip dahil maayos lang daw siya. Maayos na raw siya. Yun ang akala namin. Pero tinago lang pala sa amin ang totoo. Tinago ni mama na ayaw na niyang magpagamot. Sinabihan kasi daw siya ng doktor, Mama Mia, na wala ng pag-asa dahil kumalat na sa buong katawan niya ang sakit niyang cancer. Kung ano-anong organs na ang naapektuhan. Kaya imbis na magsayang ng pera, ay minabuti niyang umuwi na lang sa bahay namin. Magkatapos ang ilang araw ay nakauwi rin ang papa ko. Alam kong wala sa plano ang pag-uwi na yon kasi noon kapag umuwi ang papa ay 1 buwan pa lang bago mangyari yon ay alam na naming lahat. Kaya lang naging sorpresa ang pag-uwi niya. At nung makauwi siya, lahat kami ay pinag-absent din sa school. Mama Mia, kung saan-saan po kami gumagala noon. Pumupunta sa mga beach resort, nag-outing, nag-overnight at kung ano-ano pa. Akala ko dahil lang sa na-celebrate namin ang paggaling ng mama ko. Pero hindi pala. Yun pala ay pagsulit namin sa bawat oras, bawat minuto na natitira ng mama ko sa mundo. Hanggang sa nung makauwi na kami galing bakasyon, 3 araw lang Mama Mia, ay nagising ako sa malalakas na sigaw ng papa ko. Dali-dali kaming magkakapatid na pumunta sa kwarto ng mga magulang namin. At noon Mama Mia, noon naabutan ko ang papa ko na umiiyak habang yakap-yakap ang mama ko. Pero yung mga kamay ng mama ko ay hindi na nakahawak kay papa. Parang nakalaylay na lang ito sa kanyang tagiliran. Doon ko naintindihan ang lahat ng mga nangyayari. Wala na ang mama ko. Wala na ang mama namin. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at umiyak na rin akong tumatakbo papunta kay papa. Maging mga kapatid ko ay yun na rin ang ginawa. Nagiyakan kaming lahat kasama ang tita ko na siyang nagbabantay at nagsisilbing caregiver ng mama ko. Umiyak kami ng umiyak, Mama Mia. Para kaming nawalan ng napakalaking bahagi sa aming buhay. Ang tita ko po ang nag-asikaso sa burol ni mama. Masyado pong malungkot ang papa ko para gawin yon. Hanggang sa nailibing na nga ang mama ko. Wala pang 1 linggo ay umalis na ang papa. Pumunta na siya ulit sa Middle East para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kami naman ay naiwan sa pangangalaga ng tita ko. Yung tita ko po, Mama Mia, ay wala pong asawa. Bata po kasi siya ng 5 taon sa mama ko. Ewan ko kung bakit hindi nag-asawa ang tita ko, maganda naman siya. Tita, wala ka po bang balak na mag-boyfriend? Tanong ko sa kanya isang araw, nung tapos na kaming kumain at naguhugas na lang ako ng pinggan, samantalang siya ay naglilinis ng mesa. Ano bang klaseng tanong yan, Celeste? Tanong naman ng tita ko. Kasi tita, maganda ka naman, tapos mabait. Bakit hindi ka mag-asawa at may maganda ka ring trabaho na iniwanan mo lang mula nung magkasakit ang mama? Ewan ko, siguro hindi pa dumarating ang lalaki para sa akin, sabi niya. Pero Celeste, since nabanggit mo na ang pagtatrabaho, sasabihin ko sa'yo na magbabalik na ako sa trabaho ko ha. Tinanggap kasi ako ulit nung kumpanyang iniwanan ko noon. Naintindihan daw nila ang naging desisyon ko, kaya tinanggap nila ulit ako. Ayos lang yun tita, kaya naman na namin Malalaki na kami, sabi ko.
Dito pa rin naman ako titira, hindi pa rin naman ako lalayo sa inyo. Pero, kakailanganin ko na ang tulong mo sa pag-aalaga ng mga kapatid mo at syempre, sa pag-aayos ng bahay. Okay po, walang problema. Yun nga ang nangyari, bumalik na sa pagtatrabaho ang tita ko. Ang papa ko naman, isang beses sa isang taon kong umuwi. Hanggang sa lumipas ang mga taon, Mama Mia. First year college na ako noon. Nung bigla na lang na may naramdaman akong kakaiba sa tita at sa papa ko. Ang tagal-tagal ko nang napapansin na parang napapadalas ang pagbe-video call nilang dalawa. Pero inisip ko na lang noon na siguro'y nangangamusta ang papa ko sa aming magkakapatid. At dahil ayaw naming kausap noon ang papa ko, ay ang tita ko ang nakakausap niya. Siguro ganun talaga, Mama Mia, kapag lumalaki na kayo ay lumalalim at lumalawak na rin ang agwat na namamagitan sa inyo ng iyong magulang. Parang naiilang na akong kausap ang papa, lalo na yung dalawa kong mga kapatid na lalaki. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagising na lang ako dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nasa bahay ang papa ko noon dahil nakabakasyon pa. Lumabas ako ng bahay para tignan kung nakasara ba ang mga bintana. May parte kasi ng bahay namin, Mama Mia, na kapag bukas ang bintana ay napapasukan ng ulan. Kaya yun ang chine-check ko. Alam ko kasi ay tulog na ang lahat ng tao. Wala na akong ibang mautusan kaya ako na lang ang lumabas. Pero pagkalabas ko, Mama Mia, ay parang may naririnig akong kakaibang mga boses. Pero hindi ko na lang pinansin dahil baka ulan lang yon. Chinek ko at nakasara naman ang bintana kaya pabalik na sana ako ng kwarto ko nung mapansin kong bukas ang ilaw sa kwarto ng mga magulang ko. Pagkatapos ay may naririnig akong mga halinghing. Hindi na ako inosente nung mga oras na yon. Aaminin ko na meron na rin akong mga boyfriend at syempre, Mama Mia, dahil sa impluwensya na rin ng mga kaibigan ay may mga pagkakataon na rin na may nangyayari sa amin ng mga nagiging boyfriend ko. Kaya hindi bago sa akin ang halinghing na yon. Alam ko kung ano ang halinghing na yon. Alam ko, Mama Mia, na ang halinghing na yon ay halinghing ng isang taong nasasarapan. Kaya naman lumapit ako sa pintuan ng kwarto ng mga magulang ko. Ewan ko, siguro na curious ako, Mama Mia. Subconsciously ay ginawa ko yon. Pero isang bagay ang nadiskubre ko. Ang tao sa loob ay walang iba kundi ang papa ko syempre at ang tita ko. Nung binuksan ko ng konti ang pintuan dahil hindi naman ito nakalak, ay nakita ko, Mama Mia, na may nangyayari sa kanilang dalawa sa loob. Nakita kong nakapatong ang tita ko na hubot-hubad sa hubot-hubad ko ring ama. Ang ama ko naman ay nakaupo. Yakap-yakap ang tita ko. Nakatalikod siya sa akin kaya ang tita ko ang nakikita ko. Mama Mia, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko nun. Umalis na lang ako sa pintuan at bumalik sa kwarto ko. Pinilit kong matulog muli pero hindi talaga ako makatulog. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang aking mga nasaksihan. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang aking nalaman. Ang tita ko at ang papa ko. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo ko. Dahil siguro yun, Mama Mia, sa sobrang pagpupuyat ko ng nakaraang gabi. Hindi ko kasi alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Hanggang sa pinuntahan ko na, Mama Mia, ang tita ko sa kanyang kwarto. Tita, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko. Anong pag-uusapan natin? Tita, matanong ko lang. Matagal na bang may nangyayari sa inyong dalawa ng papa? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Nung una ay nagmamaang-maangan pa siya. Anong ibig mong sabihin?
Wala akong maintindihan, Celeste. Tita, huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Nakita ko kayo kagabi. Nakita kong may nangyayari sa inyo. Nakita kong magkapatong kayo, hubot-hubad. Ano pa bang ibig sabihin nun? Celeste, hindi naman namin sinasadya, sabi niya. Kailan pa yan? Huwag mong sabihin na nangyari yan habang andito pa ang mama. Hindi Celeste. Kailan lang to? Nung nakaraang uwi lang ng papa mo. Sorry. Oo, aaminin ko, matagal na akong may gusto sa papa mo pero hindi ko naman talaga kailanman tinangkang agawin siya mula kay ate. Tinanggap ko na ang ate ko ang minamahal niya. Kaya lang wala na ang ate Celeste. At isa pa, nung nakaraang uwi niya, napansin ko na parang may kakaiba sa aming dalawa. Sinubukan naman naming pigilan para sa inyo. Sinubukan naming wag pagbigyan ang aming mga damdamin para sa inyong mga anak nila. Pero sadyang hindi talaga namin kinaya. Minahal talaga namin ang isa't isa. So umaamin ka nga na may relasyon kayo? Tanong ko. Yumuko ang tita. Pagkatapos noon ay umalis na ako. Lumabas na ako ng kwarto at naligo. Pagkatapos ay walang paalam na umalis at pumunta ng eskwela. Habang nasa paaralan ako ay wala talaga ako sa wisyo ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba ang mga nangyayari. Oo, naiintindihan ko naman na may pangangailangan din ang tita at ang papa ko. Naiintindihan ko yun, lalo na ang papa ko na matagal nang nawala ang mama. Ilang taon na rin. Pero Mama Mia, ang hindi ko lang talaga maintindihan ay bakit sa dinami-dami ng tao ay tita ko pa talaga. Ikinonfide ko yun sa best friend ko. Sinabi ko sa kanya ang nalalaman ko. Ano naman ngayon kung may nangyayari sa tita mo at sa papa mo? Wala naman na ang mama mo eh. Pero hindi ba nakakaasiwa? Tanong ko. Anong nakakaasiwa dun? Pareho naman silang single na. At wala nang ibang kinakasama. Kung ako sa'yo, tanggapin nyo na lang. At isa pa, ayaw nyo bang maging masaya ang papa nyo? Ayaw nyo bang maging masaya din ang tita nyo na siyang nag-alaga sa inyo? Mama Mia, hindi madali. Mahirap po, pero unti-unti ay tinanggap ko ang mga pangyayari. Ipinaliwanag ko rin sa mga kapatid ko at sila man ay tinanggap rin. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay nagalit po ang pamilya ng papa ko. Nagalit sila kay papa. Lagi nila itong sinusumbatan. Hanggang sa isang araw ay sinabihan ako ng lolo't lola ko kung bakit tinatanggap namin ang relasyon ng tita at papa namin. Doon ipinaliwanag ko sa lolo't lola ko. Wala rin silang nagawa nung magpakasal na ang papa ko sa tita ko 5 taon matapos pumanaw ang mama. Ako man ay medyo naiilang pero tinanggap ko na lang ang mga pangyayari. Buti na rin yun kaysa sa magkaroon kami ng madrasta na walang pakialam sa amin. Si tita, mahal kami. Kaya tinanggap na lang namin ang lahat. Hanggang sa patuloy pa rin, Mama Mia, ang pag-a-abroad ni Papa. Kaya lang isang araw ay umuwi ang papa ko. Nagkaroon daw kasi ng retrenchment sa kanilang kumpanya at isa siya sa mga natanggalan ng trabaho. Nauna raw pong matanggal sa trabaho ang mga Pinoy at ang mga foreigner na nagtatrabaho doon. Mas pinaprioritize kasi ng kanilang kumpanya ang mga tao na doon nakatira at citizen sa doong bansa. Kaya naman nawala ng trabaho ang papa. Ang tita ko na lamang ang nagtatrabaho. Pero may malaking ipon naman ang papa kaya nagtayo siya ng kanyang negosyo. Mama Mia, dahil na rin sa masyadong abala na ang tita ko at na-promote na siya sa kanyang pinagtatrabahuan, ay nag-hire po kami ng isang makakatulong sa bahay. Pamangkin po siya ng kasamahan ng tita ko sa trabaho. Halos magkaedad lang kaming dalawa. Matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Mama Mia, working student po siya. Sabi niya, masipag naman daw siya.
Sabi ng tita ko ay masipag daw na bata ito at gustong-gustong mag-aral kaya pinayagan na sa amin na lang tumira. At sa amin na rin pumasok bilang katulong. Mabait siya at Mama Mia, dahil sa pagsistereotype ng mga movies sa mga katulong, malayong malayo po ang itsura niya doon. Sa katunayan ay maputi siya, matangkad at mistisa. Kaya lang medyo mahirap lang talaga ang kanilang pamilya kaya kailangan niyang kumayod. Nung una ay asiwa pa siya sa bahay. Pero dahil halos magkasing edad lang kami at pareho kaming babae, ay unti-unti nagkasundo kaming dalawa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Clarissa. Si Clarissa, Mama Mia, ay mabait, matalino din. Kaya naman nagpapatulong ako sa kanya paminsan-minsan sa mga projects at assignments ko. Hanggang sa unti-unti ay naging close kaming dalawa. Masipag din siya sa mga gawaing bahay. Wala akong masabing masama sa kanya. Mama Mia, tinuring ko siyang parang kapatid kong babae kasi wala naman akong kapatid na babae. Tinuring din siya na ate ng mga kapatid ko. Hanggang sa pa-third year college na ako noon, Mama Mia, at siya naman ay pa-second year pa lang. Kahit na mas matanda siya sa akin ay mas nauna akong mag-aral kasi patigil-tigil siya dahil sa kahirapan ng buhay. Huwag kang mag-alala, makakatapos ka rin, sabi ko. Oo nga, salamat sa inyo. Mama Mia, naging best friends kaming dalawa ni Clarissa. Best friends dahil naiisip ko rin na sadya naman talagang mabait siya. Hanggang sa isang araw, parang may napansin akong kakaiba kay Clarissa. Oo, confident naman siya. Oo, mabait naman siya. Kaya lang, nitong mga nakaraang araw ay parang overconfident siya. Na para bang hindi nakatulong ang kanyang tingin sa bahay namin. Naaabutan ko na siya na nakaupo sa may sofa at nanonood ng TV habang may mga liligpitin pa sa mesa. Nung una ay ayos lang naman dahil naiisip ko baka pagod siya, baka kailangan niya ng pahinga dahil nakakapagod nga naman na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya lang, Mama Mia, lumipas ang mga araw ay naging ganun siya. Paminsan-minsan kapag may ginagawa siya at may nagtitext sa kanya, ay kanya rin itong nire-replyan na parang tinitigil niya ang ginagawa niya. Clarissa, naayos na ba yung isa kong damit? Nalabhan na ba yun? Tanong ko. Ay nako, sorry Celesta. Nabisi kasi ako kaya hindi ko nalabhan. Pwedeng ikaw na lang maglaba? Umangat ang kilay ko noon, Mama Mia. Oo, at tinuturing ko siyang kapatid. Pero sinoswelduhan pa rin namin siya. Pinapag-aral pa rin namin siya kaya dapat lang na gumawa pa rin siya ng mga gawaing bahay. Hindi naman namin siya inaalila sa bahay. Pero hindi naman po pwede na ganito na parang senyorita rin siya sa bahay namin. Pero dahil ayoko ng gulo, ayoko ng confrontation, ay ako na lang ang naglaba ng damit ko. Nakita ko rin naman kasi na may hinuhugasan siyang mga pinggan sa lababo. Pero Mama Mia, kakaiba na talaga ang naging kutob ko kay Clarissa. Hanggang sa isang araw, umuwi ako ng maaga dahil wala ako sa mood noon na pumasok sa paaralan. Mama Mia, nagkaroon kasi ako ng menstrual cramps o dysmenorrhea. Kaya napauwi ako ng wala sa oras. Pag-uwi ko ay tahimik na tahimik ang bahay. Alam ko naman na walang tao sa mga oras na yon. Ang tita ko nasa trabaho, ang papa ko sa negosyo, si Clarissa ay nasa kanya ring paaralan. Magkaiba kasi kami ng paaralan, Mama Mia. Ako ay sa private school, samantalang siya ay sa isang state university. Yung mga kapatid ko ay nag-aaral din ng mga panahon na yun, kaya sigurado ako na walang tao. Kinuha ko na lang ang spare key ko na nasa bag at binuksan ko ang pintuan. Pero gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil pagkapasok ko ng susi ko ay bukas na pala ang pintuan. Sino kaya ang huling lumabas? Bakit naiwang bukas ang pintuan namin? Papasok na sana ako sa loob nung marinig ko ang mga tawanan. Tawanan sa loob ng kwarto ng tita ko at ng papa ko. Akala ko ay umuwi ang tita. Akala ko ay umuwi silang dalawa ng papa. Natatawa nga ako sa isipin ko noon.
Siguro nawawala na ng oras ang tita ko at ang papa ko na mag-loving-loving, kaya ginawa nila ito ngayong alam nilang walang tao sa bahay. Papasok na lang sana ako sa loob ng kwarto ko dahil ayoko makaistorbo sa kanila. Dahan-dahan pa ang ginawa kong paglalakad para wag mag-ingay at wag nilang malaman na nasa bahay ako para wag silang makonscious. Hindi na rin naman ako nandidiri sa ganon dahil hindi na ako inosente sa ganon, Mama Mia. Alam kong may mga pisikal at makamundong pangangailangan ang bawat tao. Kaya naiintindihan ko ang kanilang ginagawa. Pero Mama Mia, nung nakaiwas na ako sa pintuan nila ay bigla kong narinig ang tinig ng papa ko. Hindi ang pangalan ng tita ko ang tinatawag niya habang parang nasasarapan siya. Clarissa. Clarissa ang pangalan na kanyang tinawag. Halos hindi ako makagalaw noon. Iniisip ko kung tama ba ang narinig ko o guni-guni ko lang. Mama Mia, lumingon ako sa may pintuan. Iniisip ko kung lalapit ba ako doon. Nung wala na akong naririnig kundi mga halinghing at ungol na lamang, ay nagpasya akong umalis. Pero hindi ko pa nga naihakbang ang isa kong paa nung bigla na namang nagsalita ang papa. Tinawag na naman niya ang pangalan ni Clarissa. At bigla ring nagsalita yung babae. Ngayon sigurado na ako, hindi ang tita ko ang kasama ni papa sa loob ng kwarto, kundi si Clarissa. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Out of curiosity ay lumapit ako sa pintuan ng kwarto. Ewan ko ba dito sa kanila, bakit hindi sila mahilig magsara ng pinto? Nakaawang po ang pintuan kaya makikita mo sa loob ang ginagawa ng dalawang tao sa ibabaw ng kama. Nakatayo ang papa ko, samantalang si Clarissa naman ay nakaluhod. Alam niyo na siguro kung ano ang ginagawa nila. Mama Mia, nanlaki talaga ang mga mata ko nun. Hindi ko alam kung kukomprontahin ko ba sila. Pero dahil hindi ako confrontational na klase ng tao, ay pumasok na lang ako sa loob ng kwarto ko. Pinilit kong matulog pero hindi ako makatulog. Lumipas ang ilang minuto, patuloy pa rin ang ingay na naririnig ko. Alam kong ang akala nila ay walang ibang tao sa bahay, kaya naman malalakas ang naging halinghing nila. Tinakpan ko na lang ang aking tenga gamit ang earphones ko. Nanood na lang ako ng kung ano-anong mga nakakaaliw na video. Hanggang sa lumipas ang ilang oras at nakatulog ako. Pagkagising ko, lumabas ako ng bahay at wala nang ibang tao kundi ako na lang. Mama Mia, habang nagluluto ako noon kasi nagugutom ako, ay biglang dumating ang tita ko. Oo, tita, ba't ang aga niyo? Tanong ko habang kinakabahan. Masakit kasi ang ulo ko eh. Ikaw lang bang tao dito? Tanong niya. Opo. Tita? Mama Mia, gustong gusto kong sabihin sa kanyang mga nakita ko. Pero paano ko gagawin yon? Paano ko ipapaalam sa kanya na ang kanyang asawa at ang aming katulong ay naggumagawa ng milagro habang wala kami? Hindi ko alam kung kailan yon nagsimula. Basta ang alam ko ay may nangyayari sa kanila. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko sasabihin sa tita ko. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako na wag na lang sabihin. Ano ba yon? May tanong ka ba? Wala naman, tita. Nag-iisip lang kasi ako kung hindi ba tayo magbabakasyon. Naisip ko kasi ang tagal na hindi tayo nagbakasyon eh. Sabi ko. Oo nga, pero pareho kaming busy ng papa mo eh. Kapag vacant ko, hindi naman siya libre. Kapag libre naman siya, ako naman ang hindi vacant. Sana nga po makapag-bonding tayo, sabi ko. Ayos lang yun. Sige ha, pasok muna ako sa kwarto at matutulog muna ako. Mama Mia, nakonsensya ulit ako. Papasok siya at matutulog sa kama kung saan kani-kanina lang ay ginagawa ng milagro ng kaniyang asawa at ng katulong
na tinulungan niya. Pero hindi ako nagsalita. Tahimik lamang ako dahil ayokong may mangyaring masama. Hanggang sa Mama Mia, hindi na rin ako maagang umuwi ng bahay. Ayoko kasi na may makita o marinig ako. Hindi ko na rin alam kung paano ko ba itatrato si Clarissa. Hindi ko na siya masyadong pinapansin dahil ang totoo niya ay nagagalit ako sa kanya. Kaya lang, ayoko pong ako ang kumumpronta sa kanya. Nag-iisip pa ako kung paano ko sasabihin sa tita ko ang totoo. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang pinagkatiwalaang katulong na si Nika ay iba ang tinatrabaho kapag wala kaming lahat sa bahay. Hanggang sa lumipas na lang ang mga araw. Hanggang sa makilala ko si James, Mama Mia. Si James ay kasali ng varsity sa ibang paaralan. Nakilala ko siya dahil sa intramurals namin sa school. Gwapo si James at mayaman. Mabait din siya at syempre Mama Mia, nakakagilig din kapag humirit. In short, Mama Mia, matatamis ang dila ni James. Magaling siyang magsalita, magaling siyang magpakilig ng babae. Kaya naman, nung niligawan niya ako ay hindi na rin ako nakapagpigil. Sinagot ko na rin siya. Matagal-tagal na rin akong walang boyfriend noon, maglilimang buwan na. Ako naman kasi ang uri ng tao, Mama Mia, na hindi po masyadong ina-attach ang sarili sa isang tao. Inisip ko kasi noon na lahat ng tao nagbabago. Lahat ng pagmamahal naglalaho din pagdating ng panahon. Mama Mia, may trust issue na ako dahil sa ginagawa ng papa ko sa tita ko. Kaya naman hindi naman ako masyadong nagtitiwala. Pero kakaiba si James. Pinapakita niya sa akin palagi na mahal niya ako. Isa pa, Mama Mia. Ewan ko ba kung yun ba talaga ang love language ko? Pero talagang kinikilig ako sa tuwing gumagawa ng extravagant na mga effort si James para sa akin. Minsan, Mama Mia, ay sinusundo niya ako sa paaralan gamit ang kanyang brand new na sasakyan. Maganda, syempre, makinis na sasakyan. At kapag monthsary namin, Mama Mia, ay bongga talaga. Tinitreat niya ako sa mga mamahaling restaurant. Binibilhan rin niya ako ng mga mamahaling regalo. Kahit na walang okasyon ay nagpupunta siya sa school at nagdadala ng bouquet of flowers. Kahit walang okasyon, Mama Mia, ay nagpapadeliver siya ng kung ano-ano sa school namin. Pati nga mga classmates ko, Mama Mia, ay naaambunan din ng mga regalo ni James. Lalo na kung pagkain ito. Mahilig talaga si James sa mga sorpresa. At ako naman, Mama Mia, pakiramdam ko ay isa akong prinsesa sa kanyang piling. Lagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na ako lang ang nag-iisang prinsesa niya at walang iba. Kaya naman, Mama Mia, unti-unti ay nade-develop ako kay James. Unti-unti ay nawawala ang pader na binuo ko dahil sa takot kong maloko. Pakiramdam ko, Mama Mia, magkaiba si James at ang papa ko. Kaya naman, hindi ko na pinigilan ng sarili kong mahulog sa kanya ng husto. Si James din ang nakakaalam ng lahat ng problema ko. Pati na rin ang nalalaman ko tungkol sa papa ko at kay Clarissa. Hayaan mo na lang sila. Pero kung ako sa'yo, sasabihin ko sa tita ko. Bakit naman? Hindi ka ba naaawa sa tita mo? Naaawa? Naaawa ka pala eh. Bakit hinahayaan mong paulit-ulit siyang lokohin ng mga tao na yun? Pero kasi ayokong sa akin manggaling. Tatagan mo ang loob mo, Celeste. Kailangang malaman ng tita mo ang pinagagagawa sa kanya ng kanyang asawa. Si James ang kumimbinsi sa akin, Mama Mia, na sabihin kay tita ang nalalaman ko tungkol kay Clarissa at kay papa. Kaya naman isang araw ay tinawagan ko ang tita. Sabi ko magkita kami sa bahay dahil may sasabihin ako sa kanyang importante. Sabi niya, Mama Mia, sige. Hindi ako nagsabi ng oras, kaya siguro biglang umuwi ang tita. Pagdating ko sa bahay ay nagkakagulo na ang lahat. Hindi ko alam kung anong meron. Pero pagkapasok ko, Mama Mia, ay galit na ang tita ko. First time ko pong nakita na ganun siya kagalit. Hinarap niya ang papa ko.
Pagkatapos ay sinampal niya si Clarissa. Anong nangyayari dito, tanong ko. Kaya mo ba ako pinauwi ng maaga, Celeste? Tita? Hindi po, wala po akong sinabing oras. Pero dahil sa sinabi mong may sasabihin ka sa akin, kaya umuwi ako ng maaga. Kaya nahuli ko tong dalawang to, sabi ni tita. Mama Mia, ang sabi ni Papa ay magpapaliwanag siya. Kaya lang, galit na galit ang tita ko. Pagkatapos noon ay nag-alsabalutan si tita at umalis sa bahay namin. Bahay niyo to, di ba? Hindi naman ako kasali dito kaya ako ang aalis. Pagkaalis niya, akala ko ay susunod si Clarissa. Bakit nandito ka pa? Tanong ko. Bakit? San ba ako pupunta? Tanong naman ni Clarissa. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya saan? Alam mo, Clarissa, matagal ko nang alam ang tungkol sa inyong dalawa ng papa ko. Mama Mia! Lumaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Oo, ilang buwan ko na ring alam ang tungkol sa relasyon ninyong dalawa. At ngayong araw nga na ito sasabihin ko sana sa tita. Pero naunahan niya akong mahuli kayong dalawa. Hindi ka ba nahihiya na isa kang kabit? Tumawa na lang si Clarissa, Mama Mia. Alam mo, tawagin mo ako sa lahat ng bagay na gusto mo. Kabit, kirida, okay lang. Malandi, makate, okay lang. Wala akong pakialam. Pero hindi ako aalis sa bahay na to. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Bakit parang ang tapang-tapang niya? Siya na nga tong nakasira ng pamilya. Siya na nga tong nakasira ng relasyon ay siya pa ang matapang. Napakatapang mo naman, sabi ko. Alam mo, kung gusto mo akong umalis, papa mo ang sabihan mo. Kasi siya naman talaga ang gustong ayaw akong umalis eh. Sabi niya sa akin kanina nung umalis ang tita mo, nandito lang ako. Na ako nang magiging bagong reyna sa bahay na to. Huwag kang magreyna-reynahan dito, Clarissa. Hindi ka kasali sa pamilya namin. Pagkasabi ko noon ay biglang nagsalita ang papa ko sa likuran ko. Tama na yan, Celeste. Papa, ano tong sinasabi ni Clarissa? Ano tong sinasabi niya na hindi raw siya aalis? Na siya raw ang bagong reyna ng tahanan na ito? Totoo ba yan? Celeste, iniwanan na ako ng tita nyo. Kaya naman siguro, pupwede na kaming dalawa ni Clarissa. Tumawa ako ng malakas, Mama Mia. Ang kapal naman po. Kasal pa rin kayo kay tita? Kabit pa rin nyo ang babaeng yan? At ititira nyo dito sa bahay? Ako pa rin ang ama dito kaya ako ang masusunod. Kung ayaw mo, ikaw ang umalis. Gulat na gulat ako sa mga narinig ko mula sa ama ko, Mama Mia. Dati ay mabait siyang ama. Dati ay lagi niyang inuuna ang kapakanan namin. Ano bang pinakain sa kanya ni Clarissa at bakit naging ganito? Ano bang pinakain sa kanya ng katulong namin at bakit ganito na lang kung umasta ang papa? Siguro nabaliw sa ganda niya. Siguro nabaliw sa galing ni Clarissa. Wala nga akong nagawa. Hindi ko nga napaalis si Clarissa. Pero Mama Mia, araw-araw ko naman siyang pinaparinggan at hindi lang ako, kundi maging mga kapatid ko. Kapag wala ang papa namin, ay lagi namin siyang inaaway. Lagi namin pinaparamdam sa kanya na hindi siya welcome sa bahay namin at na dapat ay umalis na siya. Pero matapang si Clarissa. Matapang siya, Mama Mia. Alam niyang hindi namin kayang pagbuhatan siya ng kamay. Dahil binalaan kami ng papa namin. At isa pa, Mama Mia, lumipat na rin pala si Clarissa sa kwarto ng mga magulang ko. Napakakapal talaga ng mukha. Inisip ko na lang noon na sana ay matapos na talaga ako sa pag-aaral ko nang sa ganun ay makaalis na ako sa bahay na yon. Ayoko namang magtagal doon. Ang tita ko naman ay lagi kong tinatawagan, lagi kong kinakamusta. Maayos naman daw siya. Mama Mia, sanay naman daw siyang mag-isa. Sanay naman daw siya na walang kasama. Ayaw na ayaw daw niyang makasama ang mga traidor na katulad ng papa ko at ni Clarissa. Hanggang sa nabalitaan ko na lang matapos ang ilang buwan na may nanliligaw ng iba kay tita. Clarissa, ayos lang ba kung sagutin ko siya? Ayos lang yun, tita. Bakit naman hindi?
Eh kasal pa ako sa papa mo eh. Alam mo tita, napakabait mo. Si papa na nga ang naghanap ng iba oh. Kaya maghanap ka na rin ng iba. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo sa kanya. Hindi ko naman kinukulong ang sarili ko sa kanya, kaya lang kasal pa rin kami hanggang ngayon. Well, nasa sayo yan, sabi ko. Mama Mia, magkaibang moral compass ni tita at ng papa ko. Siguro kung nakikita kami ngayon ng mama ko ay nagagalit siya sa papa ko. Pero wala na akong nagawa. Hanggang sa isang araw ay masakit na masakit ang puson ko dahil sa dysmenorrhea. Kaya naman, hinatid ako ng boyfriend ko sa bahay namin. Pinapasok ko sa loob si James. Sabi ko ay dun muna kami sa kwarto ko dahil wala namang ibang tao sa bahay. Kaya dun kami nagkulong. Nalagaan ako ni James. Nag-order siya ng mga pa-delivering pagkain para may makakain kaming dalawa. Sabay din kaming nanonood ng movie. Parang date na rin namin yon, Mama Mia, dahil hindi nga kami makagala dahil masakit na masakit talaga ang puson ko ng mga oras na yon. Hanggang sa paggabi na noon nung biglang dumating si Clarissa. Galing to sa paaralan. Oh, Mama Mia, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-aaral dahil pinapaaral pa rin siya ng papa ko. Nung makarating siya ay papalabas na kami ni James sa bahay. Sino siya? Tanong ni Clarissa. Anong pakialam mo? Tanong ko naman. Nagpapapasok ka ng tao sa bahay, dapat kilala natin. Wow! Kung makapagsabi ka ng bahay, akala mo bahay mo to. Tandaan mo, kabit ka lang. Babe, siya ba si Clarissa? Tanong ni James. Oo, sagot ko naman. Pero nung tinignan ko ang boyfriend ko, Mama Mia, ay parang may napansin akong kakaiba. Bakit parang nagniningning ang mga mata ni James habang nakatingin kay Clarissa? At si Clarissa naman ay nakangiti kay James. Siniko ko ang kilid ni James. Ano ba? Tanong ko. Uwi ka na nga? Sabi ko naman. Sige, alis na ako. Mama Mia, inihatid ko sa labas si James. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Pagbalik ko naman sa loob ay biglang nagtanong si Clarissa. Sino yon? Boyfriend mo? Anong pakialam mo? Alam mo, kung boyfriend mo yun, maswerte ka ha. Yaman siya, tapos gwapo. Marunong akong pumili. Kahit na hindi mayaman at hindi gwapo, basta walang asawa at hindi ako kabit, okay lang. Di katulad mo, sabi ko. Tumawa na lang si Clarissa at pumasok na sa loob ng kwarto nila. Mama Mia, mula nung araw na yon ay napapansin ko na parabang napapadalas na ang pagdalaw ni James sa bahay namin. Nung una ay naiirita ako. Iba kasi ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung talagang dahil wala akong tiwala kay Clarissa o talagang nagsiselos lang ako kasi mahal na mahal ko na nung mga panahon na yun ang boyfriend ko. Pero nakikita ko naman ang effort ni James. Lagi naman niya akong dinadalhan ng makakain o di kaya naman ay mga bulaklak at kung ano-ano pa. Kaya naisip ko siguro napaparanoid lang talaga ako. Siguro hindi naman totoo ang iniisip ko. Paulit-ulit na nagpupunta halos 3 beses sa isang linggo si James sa bahay namin. Kapag naman linggo ay sinasabi ko na mag-date kami, sabi niya sa bahay na lang daw namin. Para raw hindi ako mapagod. Nung una ay ayoko. Pero habang tumatagal ay mas nagugustuhan ko na sa bahay kami tumatambay dahil nagagawa ko pa ang mga requirements ko sa school. Graduating na rin kasi ako nung mga panahon na yun. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nagkaroon ako ng sakit. Nilagnat po ako. Nagkaroon ako ng trangkaso dahil sa masyadong pagpupuyat ko sa pagtatapos ko ng mga requirements na kailangan sa school. Hello babe, kumusta ka na? Tanong ni James nung tumawag siya. Eto, masakit pa rin ang lalamunan ko. May lagnat pa rin kasi ako at masakit pa rin ang mga buto-buto at kasukasuhan ko. Ganun ba? Gusto mo puntahan kita dyan? Wag na babe, ayos lang ako, sabi ko. Puntahan na lang kita at aalagaan kita. Bakit, wala ka bang lakad? Tanong ko rin. Wala ka bang pasok? Absent ako. Naku babe, wag kang umabsent. Gagraduate ka na.
Sigurado na akong makakagraduate kaya pwede na akong umabsent. Isa pa, tapos ko na lahat ng mga requirements ko para sa graduation. Sabi niya. Mama Mia, wala talaga akong panama kapag si James na ang nagsabi. Kaya naman pumayag na lang ako. Pumayag ako sa kagustuhan niyang pumunta sa amin. Namalengke pa siya dahil ipagluluto raw niya ako ng tinolang manok. Na-excite naman ako. Yun talaga ang comfort food ko lalo na kapag meron akong sakit. Nung nakarating siya ay nilagay niya sa kusina ang kaniyang mga bitbit pagkatapos ay pinuntahan ako sa kwarto at hinalikan at sinabing nandito na siya. Mama Mia, minasahi pa niya ako bago siya bumalik sa kusina para raw magluto. Ako naman ay pinipilit na matulog hanggang sa lumipas ang ilang segundo o minuto nakaidlip ako. Nagising na lang ako Mama Mia na habol-habol ko ang aking hininga. Hindi ko alam kung anong napanaginipan ko noon dahil hindi ko na maalala. Basta para akong kinabahan na ewan. Tinawag ko si James pero walang sumasagot kaya lumabas ako ng kwarto. Uhaw na uhaw kasi ako nung mga panahon na yon. Hingal na hingal kasi ako, hindi ko alam kung ano ang napanaginipan ko. Parang sa panaginip ko ay tumakbo ako ng napakalayo kaya uhaw na uhaw ako nung magising. Pagpunta ko ng kusina, Mama Mia, hindi pa nga ako nakakalapit sa pintuan ng dirty kitchen namin ay may naririnig na ako. Pamilyar ang mga naririnig ko. Eto na naman ang mga naririnig ko mula sa kwarto ng mga magulang ko noon. Nung nahuli ko ang papa ko at si tita at nung nahuli ko ang papa ko at si Clarissa. Ganitong ganito yun. Mama Mia, tumutulo na ang luha ko noon. Hindi ko na alam pero nahihirapan na akong ihakbang ang mga paa ko. Natatakot na akong ihakbang ang mga paa ko dahil hindi ko alam, Mama Mia, kung kakayanin ko ang mga makikita ko. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Kinukurot ko pa ng pasimple ang sarili ko noon sa pag-aakala at sa pag-asa, Mama Mia, na sana'y nananaginip lang ako. Na sana'y hindi totoo tong mga naririnig ko. Kaya lang, totoo, Mama Mia eh. Totoo dahil nasasaktan ako at hindi pa rin ako nagigising. Siguro dahil gising naman talaga ako. Hanggang sa makapasok na ako sa kusina. At doon, Mama Mia, kitang-kita ng mga mata ko si Clarissa. Nakaupo siya sa may upuan at nakaluhod sa harapan niya ang boyfriend ko. Wala nang damit si Clarissa. May nangyayari sa kanilang dalawa sa kusina. Kahit na hindi ko alam kung paano ko ginawa ay bigla ko na lang silang sinugod. Sinabunutan ko si Clarissa. Mama Mia, sabi ko naman sa'yo, hindi po ako confrontational na klase ng tao. Hindi po ako mahilig sa confrontation dahil ayoko talaga ng ganon. Kaya lang nung mga panahon na yun, pakiramdam ko ay nagdilim ang buong paligid. Pakiramdam ko nagdilim ang mga mata ko. Kaya bigla ko na lang silang sinugod. Gulat na gulat naman sila. Sinabunutan ko si Clarissa at sinuntok ko pa ang kanyang dalawang dibdib. Napakalandi mong babae ka. Ang landi-landi mo talaga. Hindi ako nagpaawat. Pinigilan ako noon ni James. Pilit niya akong niyayakap at pilit siyang humihingi ng tawad sa akin. Pero Mama Mia, ewan ko pero para akong naging hayop nung mga panahon na yon. Para akong naging leon sa lakas. Napakalakas ko na ultimo boyfriend ko ay hindi ako kayang pigilan. Siguro dahil nga, Mama Mia, ang tagal-tagal ko nang kinimkim lahat ng galit na meron sa puso ko. Galit kay Clarissa dahil sinira niya ang marriage ng tita ko at ng papa ko. Sinabunutan ko siya. Lumaban naman si Clarissa sa akin. Sabi ko naman sa iyo, Mama Mia, palaban siya. Gustong-gusto niya yung nilalabanan siya. Bakit ka ganyan? Sabi ko sa kanya nung mapaghiwalay na kaming dalawa ni James. Kasalanan ko bang masarap ako? Kasalanan ko bang gustong-gusto ako? Alam mo, napakalandi mo talaga. Unang-una ang papa ko. Pagkatapos si James naman. At ikaw naman, James, baling ko kay James. Binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Nakakadiri ka.
Napaka-sweet mo. Napakababulaklakin mong magsalita na akala mo'y napakabait mong lalaki. Pero napakawalang kwenta mo pala. Napakalandi mo. Magsama kayong dalawa, sabi ko. Mama Mia, pinulot naman ni Clarissa ang kanyang mga damit. Pero bago pa siya tuluyang makapagbihis ay dumating na ang papa ko. Anong nangyayari dito? Doon ko nakita ang takot sa mga mata ni Clarissa. Han, wala, sabi niya. Akala niya siguro mananahimik pa rin ako, gaya ng pananahimik ko noon. Bigla akong binulala sa papa ko ang lahat ng mga nakita ko. Yang malandi mong kabit, nilandi tong boyfriend ko. Nahuli ko silang dalawang ginagawa ang mga milagrong ginagawa niyong dalawa ni Clarissa. Sa galit ng papa ko ay sinugod niya si James. Sinuntok niya ito ng 2 beses. Si Clarissa naman, Mama Mia, nung papaalis na sa kusina ay bigla kong hinila ang kanyang buhok. Para talaga akong naging wild animal nung mga panahon na yun. Sinampal ko siya ng paulit-ulit. Hanggang sa nilapitan siya ng papa ko at sinampal ng napakalakas. Sa sobrang lakas, Mama Mia, siguro nayanig ang buong mundo ni Clarissa. Tumilapon pa talaga siya sa sahig nung masampal na siya ni papa. Umiyak siya, Mama Mia. Pagkalakas-lakas na iyak. Bakit mo ako ginaganito, ha? Tanong niya sa papa ko. At bakit hindi? Pinapag-aral kita. Nasira ang pamilya ko dahil sa'yo pagkatapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Bakit? Mapaninindigan mo ba ako? Mapapakasalan mo ba ako? Yang boyfriend ni Celeste pwede niya akong pakasalan. Pero ikaw hindi, hanggat buhay yung asawa mo, sabi niya. Mama Mia, sa sobrang galit ng papa ko ay nilapitan pa niya si Clarissa. Pagkatapos ay sinakal pa niya ito. Kung hindi ko lang sana pinigilan ng papa ko ay baka hindi na humihinga si Clarissa matapos ang ilang minutong pagsakal nito sa kanya. Noong mabitawan na siya ng papa ko ay agad-agad naman siyang umalis. Pumunta siya ng kwarto at kinuha ang mga gamit niya. Si James naman, Mama Mia, ay umalis din. At mula nga nung araw na yon ay hindi na siya nagpakita sa akin. Si Clarissa rin ay hindi na nagpakita sa bahay namin. Ang papa ko naman ay sising-sisi sa kanyang ginawa. Humihingi siya ng tawad sa amin. Humihingi siya ng tawad sa akin. Kung sana noon mo pa pinaalis yung babaeng yon. Sana, Papa, hindi niya naakit si James, sabi ko. Pero si Celeste, malandi din yung boyfriend mo kasi naakit din siya. Kung hindi man si Clarissa, merong ibang babaeng makakaakit sa kanya, sabi ni Papa. Tama naman siya, Mama Mia. Tama naman ang ama ko. Na kung hindi man si Clarissa, meron pa ring mga akit dito. Mama Mia, masakit ang mga nangyari sa akin. Masakit dahil yung yaya namin, yung katulong namin, sinira ang pamilya namin at sinira rin ang dapat ay love life na para sa akin. Mula nung umalis ang malandi naming katulong ay naglalasing na ang papa. Hindi na niya alam kung ano ang ginagawa niya sa buhay niya. Tinawagan niya ang tita ko. Humingi siya ng tawad dito pero huli na ang lahat. Dahil ang tita ko ay tuluyan nang nakapag-move on sa kanya. Tuluyan nang nabaling sa iba ang atensyon ng tita. Meron na raw siyang ibang kinakasama at magpa-file na raw siya ng annulment para sa papa ko. Dahil ang gusto ng kinakasama ni tita ay magpakasal silang dalawa. Mula nga nung marinig yun ni papa ay hindi na naging maayos ang kanyang wisyo, Mama Mia. Inom na lang siya ng inom. Hanggang sa isang araw, ay may mga tanod na lang na pumunta sa bahay namin at binalita sa amin na nadisgrasya pala sa motor ang papa ko at dead on arrival na ito sa ospital. Mama Mia, hindi ko alam kung anong naging kasalanan ko sa nakaraan kong buhay. Kung bakit ako pinaparusahan ng ganito. Bakit naging ganito ang buhay ko, ang buhay namin ng pamilya ko.
Ano bang nagawa naming mali noon? Hindi na nga natuloy pa ang pag-file ng annulment ni tita dahil namatay na ang papa. Kaya naging malaya na siyang pakasalan ang kanyang boyfriend. Kami naman, Mama Mia, ang dalawa kong kapatid na lalaki ay pinagpatuloy ang negosyo ng papa ko. Ako, pagkatapos kong graduate ay umalis na ako sa lugar namin. Nagpunta ako ng Maynila at dito na naghanap ng trabaho. Mama Mia, hanggang ngayon, kahit 3 taon nang patay ang papa ko, ay preskong-presko pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako okay. Hanggang ngayon ay may galit pa rin akong dinaramdam. Wala na akong naging balita pa tungkol kay Clarissa o kay James. Hindi ko na alam kung saan sila, kung anong nangyari sa kanila. Ang alam ko lamang, Mama Mia, ay galit na galit pa rin ako sa kanila. Ang alam ko lang ay galit na galit pa rin ako kay Clarissa, ang babaeng sumira sa pamilya ko, ang babaeng sumira sa buhay ko. Mama Mia, may mga nanliligaw naman sa akin ngayon pero hindi ko alam kung paano ba magtiwalang muli. Hindi ko alam kung paano ko ba bubuksan muli ang puso ko para sa ibang tao. Ang gusto ko na lang gawin ngayon, Mama Mia, ay maghilom. Sana nga dumating ang punto na maghilom na rin ang puso ko. Sana nga dumating ang oras na mapatawad ko na rin ang sarili ko at ang mga taong nanakit sa akin. Maraming nagsasabi sa akin na dapat magpatawad na raw ako, Mama Mia, para magkaroon na ng katahimikan ng buhay ko. Kaya lang ang hirap eh. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit may mga babaeng katulad ni Clarissa. Alam naman na nila eh. Alam nilang may asawa yung lalaking kanilang kinakalantari. Alam nilang may asawa yung lalaking gusto nila. Bakit kailangan nilang agawin? Yung tita ko, sabi niya, dati pa lang ay gusto na niya ang papa ko. Pero kailanman ay hindi raw siya gumawa ng paraan para maagaw ito sa mama ko. Sana ganun lahat. Sana kahit mahal mo ang isang tao kapag alam mong taken na, kapag alam mong may nagmamay-ari na, dapat ikaw na ang umiwas. Dapat huwag ka nang gumawa ng paraan para magkasala pa kayong dalawa. Pero kung may mga babaeng katulad ng tita ko, mga babaeng hindi naman binibigyan ng laya ang bawal na pagmamahal, may mga babae rin palang katulad ni Clarissa. Mga babaeng handang isakripisyo ang dangal. Mga babaeng handang isakripisyo ang respeto para sa panandiliang aliw, para sa katunayan at para na rin mapagbigyan ng hilig ng kanilang mga katawan. Bakit ganon? Bakit may ganong uri ng mga babae? Mama Mia, sana naman yung mga pangalawang babae dyan sa buhay ng isang lalaki, sana hindi sila maging kasing kapal ng mukha ni Clarissa. Hindi kasing maging kapal ang mukha nila sa babaeng kung sino pa yung kabit ay siya pa yung matapang. To Clarissa, kung nasaan ka man ngayon, ang hiling ko sana karmahin ka, day. Karmahin ka sa lahat ng mga pinaggagawa mo. Sana dumating ang panahon na lahat ng ginawa mo ay bumalik sa'yo. Lahat ng pinaranas mong sakit sa ibang tao ay maranasan mo nang malaman mo kung gaano ka walang hiya ang ginawa mo sa kanila. At sa magaling kong ex na si James, sana rin ay hindi ka maging masaya. Sana rin ay maloko ka tulad ng panloloko mo sa akin. Sana malaman ko kapag nangyari yon. Mama Mia, alam ko na may galit pa rin sa puso ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan ko ito kikimkimin dito sa aking puso dahil hanggang ngayon ay may galit pa rin akong nararamdaman dito. Pero maraming salamat po, Mama Mia. Maraming salamat sa iyong programa dahil isa po kayo sa inspirasyon ko. Isa po kayo sa nagiging libangan ko lalo na kapag inaatake ako ng anxiety ko. Kapag naaalala ko lahat ng mga nangyari at ginawa sa akin. Kapag inaatake ako ng sobrang galit, ay nanonood at nakikinig lamang ako sa inyo. Ilang saglit lang ay kakalma na ulit ang damdamin ko. Sana marami pa kayong ma-inspire. Sana marami pa ang sumuporta sa iyong channel. Lagi lang po ako nandito, Mama Mia.
tahimik na nakikinig at nakasuporta sa inyo. Lubos na gumagalang, Celeste. Celeste, ganun din ang tanong ko. Kung anong tanong mo sa akin, yun din ang tanong ko. Bakit may mga babae o lalaki na alam naman nila na hindi po pwede, alam naman nila na may-ari na, meron nang nagmamay-ari, meron ng asawa, legal na, pinapatulan pa rin. Ginagawa pa rin ang lahat para mapasa kanila, para mapasa kamay nila ang taong hindi naman nila dapat minamahal in the first place. 'Di ba? Oo, tama naman. Pwede mo namang mahalin dahil hindi mo naman siguro nakukontrol kung sino yung mamahalin mo. Pero wag mong bigyan ng laya yung pagmamahal na yun. Dapat yung pagmamahal na yun dun lang sa malayo, hindi sa sikreto na sinisikreto nyong dalawa. Ay, nako talaga naman. Hindi ko rin alam eh. Siguro magkakaiba talaga ng moral compass ang mga tao. At meron talagang mga taong walang pakialam sa moralidad. Merong mga taong hindi naniniwala sa karma. Merong mga taong hindi naniniwala na lahat ng bagay na kanilang ginagawa ay bumalik sa kanila. Ang kanilang gusto lang ay mapasaya ang kanilang mga sarili na para bang pagbigyan ng hilig ng katawan sa ngayon at hindi na iisipin kung ano ang kinabukasan. Parang ganon. Pero ako, naniniwala ako Celeste, na meron at meron talagang kabayaran lahat ng mga ginagawa mong kababalaghan at kamalian dito sa mundo. Oo, napapatawad tayo ng mga taong pinagkasalaan natin. Ginawa natin ang kasalanan, napapatawad tayo ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag napatawad ka na, exempted ka na sa consequence. Hindi naman ganun ang buhay. At hindi rin ganun ang mundo. Mararanasan mo lahat ng consequence ng mga actions mo. At naniniwala din ako na lahat ng pinaranas mo sa ibang tao ay ipaparanas din ng iba sa iyo. Kung pinaranas mo sa kanila ang labis na pagmamahal, pag-aaruga, syempre, may mga tao ding magmamahal at mag-aaruga sa'yo kung hindi man sila meron at meron ding darating. 'Di ba? Pero kung pinaranas mo ay puro sakit, pasakit, lungkot, overthinking, lahat din ng yun ay ipaparanas sa'yo. Hindi man ng taong mismong ginawan mo ng kasalanan, ng ibang taong mamahalin at pagkakatiwalaan mo ng lubos. Sana, mula sa araw na to, lahat ng gagawin natin, sana iisipin natin kung nakasakit ba tayo o kung ano bang balik nito sa atin. Maraming salamat Celeste sa pagbibigay mo ng tsansa para mabasa natin ang kwento mo dito sa ating programa. At sa iyo na nakikinig ngayon, kung nagustuhan o naibigan mo ang kwento ni Celeste, please do not hesitate. Huwag kang mag-hesitate ha, agad-agad. Agad-agad i-share mo na tong video na to, i-like mo rin. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and then click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At panoorin nyo rin sana yung first vlog ko, first pa rin hanggang ngayon, yung quick trip to Surigao. Dyan po sa baba, hanapin nyo na lamang o panoorin at pakinggan nyo rin ang iba pa nating mga kwento dito sa ating channel dahil marami na po yan na pwede nyong pagpilian. Hello po sa mga bago nating tagapakinig. Kung ngayon ka pa lang nakapakinig, please do click subscribe and click din the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Enjoy po the rest of your day. Maraming salamat sa iyong panunood.